Magandang araw sa iyo, Ate Margs. Tawagin niyo na lang akong Clara. Ito ay kwento ni Lola Anita. Sa amin noong kami ay maliit pa. Si Lola Anita ay nagtatrabaho bilang isang cleaner sa isang venue ng mga kasalan o birthdayhan kahit anong okasyon. Ang nasabing gusali ay sa medyo liblib na lugar para kasi itong resort sa gitna ng gubat. Napakaganda daw nito nung unang panahon. Sa ngayon kasi, nakikita namin ang building na ito ay sira-sira na. Nang minsang tinanong ko si Lola Anita kung ano ang building na yun noon, ayun nga ang kinwento niya, Ate Margs. Dati siyang nagtatrabaho doon bilang cleaner, minsan ay waitress. Tinanong ko siya kung bakit isinara at kahit sira na ay kinatatakutan na sa ngayon ang nasabing building. At ito nga ang kwento ni Lola Anita, Ate Margs. May nagmumulto kasi doon, babaeng nakadamit pang kasal. Isang araw ay may nagpa-schedule ng kasal sa venue nila. 250 katao ang naka-reserve. Nag-uusap pa nga daw sila Lola Anita noon na sobrang dami naman ng 250 katao. Siguro daw ay mayaman ang nagpa-reserve kasi ang presyo nila ay hindi basta-basta at sila ang pinakasikat noon sa lugar na para sa okasyon. Kung baga, pag nakita ng mga tao na doon ang handaan, ibig sabihin ay may budget. Hanggang sa sumapit ang araw ng okasyon, busy silang lahat sa pagluluto. Ang iba naman ay sa pag-aayos ng nasabing lugar. May naghahakot ng mga lamesa at may naghahakot ng mga upuan. Si Lola Anita naman ay natulong sa mga nagluluto at medyo gahol na sila sa oras. Pas ng isang oras, ay unti-unti na ngang nagdatingan ang mga taong mag-attend ng kasal. Halos lahat ay may sasakyan. Walang nagsimulang kumain hanggat hindi dumating ang mga bagong kasal. Hanggang sa may tumigil na sasakyan na may bulaklak pa ang harap at likod ng sasakyan nito. Isa si Lola Anita sa nag-aabang kung ano ang itsura ng mga ikinasal. Unang lumabas ang lalaki, mukha itong artistahin. May mga bulungan na taga-kabilang bayan ang nasabing lalaki at ang babae naman ay taga Manila. Kaya paglabas ng babae sa sasakyan ay isa lang ang nasabi ni Lola Anita. Bagay na bagay ang mag-asawa. Pareho itong maganda at gwapo at hindi magkalayo ang kanilang mga height. Napakatangkad din pati ng babae. May konting speech ang lalaki sa lahat bilang pasasalamat bago sila lahat nagsimulang kumain sa kainan at busy din ang grupo ni Lola Anita sa pag-serve at pag-asikaso sa mga bisita. Tapos ng kainan ay may konting kwentuhan ang lahat. Sa kanilang usapan ay parang magkakilala ang lahat ng bisita pero doon na lang sila sa kasal ulit nagkita-kita hanggang sa isa sa kanila ang tumayo sa gitna at nagsabing magkaroon ng palaro sa groom at bride. Nagpalakpakan ang lahat. Tinanong nila kung paano nakilala ng lalaki ang babae. Ngayon ay asawa na niya. Sumagot naman ang lalaki na magaling daw talaga siya maghanap ng maganda na mabait pa. Napasigaw ang lahat. Kung ganon, ang laro ay hide and seek, tagu-taguan. Magtatago ang babae, hahanapin naman ang lalaki. At pwede na sila umuwi pag nakita na nito. Nagsimula na nga ang laro na halos lahat ay nagtatawanan. Tumakbo ang bride, agad-agad palabas habang may piring pa ang mga mata ng groom. Pagbilang ng 10, binuksan na nito ang piring at nagsimulang maghanap sa ilalim ng mga lamesa at upuan sa loob ng venue. Ang mga trabahador naman ng handaan, kasama na si Lola Anita doon, ay nakita nilang lumabas ito ng gusali at ang buong akala ng mga ito pumunta lamang sa loob ng sasakyan nila. Patuloy ang lalaki sa paghahanap sa asawa niya. Halos isa-isahin na niya ang mga bisita sa loob pero wala. Alam ng mga bisita na tumakbo ito palabas. Nagsimula nang lumabas ang lalaki at naghanap sa labas, ngunit wala din. Inisa-isa nila ang sasakyan, pati ang likod nito, wala din. Umabot na sa 2 oras ang hanapan, hindi nila makita ang bride.
Nagsimula ng kabahan ang lahat hanggang sa tumulong na din ang staff ng nasabing venue. Si Lola Anita nga. Bakit kasi hindi nila sinundan ang babae nang ito ay lumabas ng handaan? Nagsisihan din sila noon. Guest kasi iyon, dapat ay protektahan. Kinabahan na ang lahat. Hanggang sa nagtawag na ng pulis ang manager nila Lola Anita. Wala din. Tumulong sila lahat sa paghahanap hanggang sa bulubundukin na bahagi ng venue. Naglakad ng sama-sama ang mga bisita para madali itong makita. Ngunit wala. Gumamit na ang pulis ng mga megaphone. Pero wala pa din. Halos gabi na nang may nagsabing baka daw nagbago ang isip ng bride at tuluyan na itong umalis. Pinagpawisan naman ang groom. Malabo daw iyong mangyari at 5 taon na silang magkasintahan at matagal na nilang pangarap na maikasal. Halos mag-alas 10 na ng gabi nang nag-uwian na ang lahat. Hindi talaga nila nakita ang bride. Hanggang kinabukasan ay maaga pang bumalik ang parehong pamilya ng ikinasal at naghanap ulit sa lugar pero wala. Nagtanong pa nga sila kung may mga ganong nangyari sa venue ni na Lola Anita. Sa record ng negosyo nila ay wala pa ni isang kahit anong disgrasya na nangyari doon. Hanggang sa kusa na lang nawala ang balita tungkol dito. Noong una, may bumabalik-balik pa. Minsan, ang pulis ay pumupunta din at nagtatanong-tanong, ngunit walang makuhang sagot. Naglaho ang babae na parang bula. Pagkalipas ng mga buwan, ay marami na ang kumalat na balita sa mga katrabaho ni Lola Anita. May nakikita silang babaeng nakadamit pang kasal at ito ay umiiyak. Minsan, nakikita nila itong nakatayo sa sulok. Nakatakip ang mga palad sa mukha nito. Tanda na umiiyak ito. Tinago ng mga staff ang kwento para hindi kumalat. Kasi baka isipin ng mga tao na patay na ang hinahanap na babae at ito ang nagpapakita doon. Nakikita kasi nila itong nakagown pero malabo naman ang mukha. Hanggang sa wala nang natutulog na mga staff sa venue kasi kahit sa gabi ay naririnig nila ang iyak ng babae. Malakas ang hikbi ng mga ito. Tapos ng 3 taon ay halos wala ng balita. Wala na ding bumabalik pa sa lugar nila para magtanong tungkol dito. Ang nasa isip ng manager ng venue ay baka nakita na nila ito. Hanggang sa isang araw ay nagpa-schedule ang manager ng venue na magpasipsip ng Poso Negro. Dumating ang truck na magsisipsip ng Poso Negro. Malaking gulat nila nang pagbukas nila ng parang kwarto sa Poso Negro ay may isang gown na nakakalat sa sahig at kalansay. Nakakalat na ang buhok nito na pira-piraso. Nagtakbuhan ang lahat at nag-umpukan. Si Lola Anita ay alam na agad kung sino ang malamang na nandun. Nagpatawag sila ng pulis at kinuha nito ang kalansay. Magmula noon ay lalong nagpapakita ang babae at lalong lumakas ang iyak nito gabi-gabi. Kumalat ang balita tungkol sa babae na natagpo ang patay sa venue at magmula noon ay pahina na ng pahina ang kanilang negosyo hanggang sa naisara na ito ng tuluyan. Nagtanong ako kay Lola Anita Ate Marge kung paano nakapasok ang babae at kung bakit may pintuan ang kanilang Poso Negro. Ang Poso Negro daw kasi nila ay dating bodega. Medyo malaking bodega at nang kailangang lakihan ang Poso Negro ng nasabing venue ay ang bodega na ang ginamit nila. Nagpahukay ito sa loob ng bodega. Pero sinabi ni Lola Anita na lagi daw itong nakalak para kung sakaling may maligaw doon ay hindi ito mabuksan. Narinig pa ni Lola Anita nang tinanong ng pulis kung nakalak bago pumasok ang magsisipsip ng Poso Negro. Nag-oo naman ang mga ito. Andun pa nga ang kinakalawang na kadena at ang kandado nakakabit pa. Walang nakakaalam kung paano nakapasok ang babae sa loob at kung bakit hindi ito sumigaw kung nasaraduhan man ito. At wala naman ding alam si Lola Anita sa nangyari kasi kahit isinara ito ay tuloy-tuloy ang investigasyon. Sabi ni Lola Anita ay kailangan ng babae ng hostisya kasi hanggang ngayon ay nagpapakita pa din ito.
Ibig sabihin, hindi normal ang pagkamatay nito.